Seryosong bagay ito mga ka-business, kaya hindi na po ako nag-aksaya ng oras o nagpatumpik-tumpik pa. Ito, galing kay Kuya Mulag. Ang sabi niya, pasensya na po kuya, kasi parang hindi ko na kasi kaya mga problema ko eh. Ayan, di ba nababasa niyo naman ito, no? Gustuhin ko na sana magpatiwakal na lang. Mga ka-business, hindi birong bagay ito ha. Ito, basahin ko po sa inyo mga ka-business ha. At kay Kuya Damulag, minabuti ko na banggitin ito sa ating mga mahal na viewers, kasi malaki ang maitutulong nila pagdating sa mga advices, no, o pagpapayo o pagbibigay ng kanilang mga opinion. Seryosong bagay ito mga ka-business, kaya hindi na po ako nag-aksaya ng oras o nagpatumpik-tumpik pa. Ito, galing kay Kuya Mulag. Ang sabi niya, pasensya na po kuya, kasi parang hindi ko na kasi kaya mga problema ko eh. Ayan, di ba nababasa niyo naman ito, no? Gustuhin ko na sana magpatiwakal na lang. Mga ka-business, hindi birong bagay ito ha. Para tapos na ang lahat. Kaya, kaso lang, bigla ko naisip ang mga payo mo sa akin, kuya. Maraming salamat sa iyo at nakilala ko kayo ni ate. Maraming salamat talaga sa iyo, kuya. Ayan. So, nung binabasa ko ito, akala ko nga merong sundot sa huli na parang ibig sabihin ay joke. Sa umpisa ay ganun ka seryoso, tapos joke lang yung bandang huli. So, ngayon, nag-reply po ako. Sabi ko sa kanya, Kuya Damo, bukas mag-usap tayo ha. Relax lang, Kuya Damo. Love ka namin. Kaya natin yan. Yun ang aking sinabi po mga ka-business, although na hindi ko pa naman alam kung ano yung kanya tinutukoy. Siyempre, para palakasin yung kanyang loob. Dahil hindi natin alam mga ka-business. Marami na kasi tayo mga naririnig na mga kwento patungkol sa mga ganyan. Minsan nga, yung iba nababalita na yung bang ginagawan pa talaga ng mga reenactment. Di ho ba, no? Sa mga programa ng mga national television. Anyway, mga ka-business, kinakabahan ako dito kay Kuya Damulag. Dahil sa tagal na panahon na ito'y kasama ko, ayan, yung mga kagwangs, mga kapatid niya mga kagwangs,
Si Kuya Damulag po ay hindi naman yan yung tipo ng tao na siniseryoso yung mga problema. Kumbaga para sa kanya, para sa akin, yung gawin ng isang Kuya Damulag, fighter yan eh. Pagdating sa mga ganyang problema, ano lang sa kanya, tinatawanan lang yan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito maglalakas ng loob na magmimisa sa akin ng ganito kung hindi ganun kaseryoso yan. Diba? Mga ka-business. Kasasabi ko lang kanina, masaya na sana unti-unti nang humuhupa at nagkakaroon na ng mga solusyon o ika nga magaganda, positibong mga resulta yung mga napagdaanan natin sa nakaraan. At eto ngayon, panibago na naman itong babakahin ng buong ka-business family. Anyway, ito naman po ay hindi natin tatalikuran mga ka-business, kundi sama-sama tayo na harapin ito kung ano man. Ano po? So, Kagwangs, pakiusap ko lang sa inyo, alam kong gaano ka-close sa inyo si Kuya Damulag. Bong, nakikinig ka sa akin, nak? Kung gaano nyo siya kabiruan, di ba? Pero sa pagkakataong ito, makikisuyo ako, kung maaari sana tabi muna natin yung pagbibiro, ha? Okay po. Salamat sa inyong pangunawa. Makiramdam muna tayo, okay? Yes po. At sa lahat ng mga akmang pagkakataon ay sikapin natin na makapagbigay tayo ng mensahe ng pagpapalakas ng loob. Kasi pakiwari ko ito, may kinalaman nito mga ka-business dun sa nabanggit niya nung mga nakaraan, nung pagbalik niya nga po sa TBO, na dumaan siya sa depresyon. Diba, nung pagkamatay ni Lola Susana. Tapos nawala siya sa ka-business official, na ikwento niya po na, yun nga, may pagkakataon na sinisigawan siya ng mga kasamahan niyang tricycle driver dahil sa yung sa pila nga, diba, na dapat uusad na siya nakatulala. Yung iba nilalagpasan na lang siya. Hindi niya raw naririnig na may kumakausap na pala sa kanya, basta kay nag-iisip lang daw siya ng nag-iisip. Wag naman sana. Tara po mga ka-business, samahan niyo po ko mga kagwangsa, mga anak, pakisuyo lang, pakisuyo. Let's go. Yung ano ko yun, patay man yung susi ko, ay ano man yung sasakay ko yun, patay mo. Lahat tayo bababa. Ay po. So yun na mga ka-business, nandito tayo ngayon sa yung dating bahay nila Kuya Damo. Tinutuluyan din ni Tatay Franco. Hindi ko lang alam po kasi may nakapagsabi sa akin na mayroon daw vlog si Kuya Damulag na ganun din na halos ang tinutukoy. Ano po? At sorry po mas mabuti siguro si Kuya Damulag na ang ating kausapin at sana nandito. Yung mga vlogs ni Kuya Damulag na ano nyo ba? Na ibig sabihin nasisilip-silip nyo rin ba? Ayo, Kuya Mo. Ayo. Magandang araw, Kuya. May tao? Opo. Ayan pala. Wala kayo. Hey! Sindihan na, Kuya. Kuya. Oh, naka-uniform pa. Grabe, long time nyo ulit. Ba't di ka pumunta sa bahay? Kuya Damo, nag-usap tayo kahapon Opo. Ano nangyari? Dumulag. Pumunta sana ako nga doon ngayon. Kaso lang,
may kunting usap-usapan ako kami ni tatay kasi medyo matagal-tagal po kami hindi nagkita eh. Matagal kayong hindi nagkita ni tatay mo? Ni tatay Franco? Bakit? Saan ba siya galing? Ano sinamahan tao ko doon? Sabi niya mayroon daw sa kanya na gano'n na sumama doon sa kanya para mabigyan siya ng lupa sa Pampanga. Pampanga? Eh, tinanong ko siya, sabi ko, oo. Baka scammer yung kuya mo. May mga ganyan pa naman nag-scam ngayon. Ayun nga po Tapos kuya. hihingaan ka ng ika nga halaga o sa... Oo, pasok kayo. Yeah. Baka po yung pasensya na, hindi ko kaya. Okay ka lang ba? Hindi marami tayong pag-uusapan kuya mo. Tara dito sa Pasok muna kayo, kuya. Pasensya na kayo. Hindi, talaga ako nakapurma na ako kasi dapat siya nang pasakado ako eh. Eh, hindi po ako nakaano eh, pasensya na po. Kasi tayo Franco. Tay, ano yung sila di kuya? Tara. Tayo. Ito kami pumasok. Usap po kami. Pasok po kami. Doon si Jamal. Sporting ah. Tay. Oh. Halika, pasok. Tay. Uy, pasok. Uy, video ka. Ay. Uy. Amigo, wala ka. Wow. Wala ka pa doon. Sige lang. Diyan kayo, sabi ni Kuya Damulag, matagal na ko yung hindi nagkita. Saan daw kayo nang galing tayo? Naglagaw-lagaw ako sa kasama kong tao na hindi man akong kilala to. Sabi punta kami to kay bigyan ako ng lupa na patuyuan ng bahay. Opo, opo. Ngayon, Sa Pampanga po yun, yung Pampanga? binabanggit ni Kuya Damo. Oo. Ngayon, parang hindi man sa kanya, hindi lang doon katulad doon sa akin na siya lang pala ang nag-ano ng lupa. Ay hindi naman sa kanya. Ay ko, sige. Hindi, ano bang naging klarong pag-uusap niyo muna? Bakit Hindi, ang na masama ako to, tingnan ko kabigyan niya ako ng lupa. Uy, sige. Tama ko. so ibig sabihin, binanggit niya sa'yo na sa kanya yung lupa. Oo, sa kanya lupa. Yung pala ay Ay hindi. caretaker. Yung caretaker wala siya. Ngayon, Dapat kinumprontan siya. Ano sabi niyo? Nagsisinungaling ka pala pare ko eh. Lalaki ba, babae? lalaki. Nung ano ko siya, uwi na lang ako. 4 na araw na abot ko dito. Hindi niyo po siya tinanong na sabi mo sa akin, sa iyo yung lupa. At ang banggit mo pa nga, bibigyan mo ko. Tapos ngayon pala Hindi pala sa kanya eh. Sabi ko, budlay ito budlay injen. Dami ng mga salita. parang iwas gulo na lang po Oo, kayo. yun, Iwas tama, gulo. tama. Iwas talaga. Buti nakabalik kayo rito. Para wala na gulo. Ba? Pasalamat. Tsaka kayo kumuha ang pamasahe niyo. Hindi, sa kanya rin na pamasahe pupunta. Binigyan naman po kayo. Binigyan niya ako na pamasahe papunta to uli. Wala na. Wala. Paano kayo nakabalik dito? Lakad-lakad lang. Pampanga? Oo. Ilang araw kayo naglakad? 4. Totoo yung Kuya Damo. Sabi din. 4 na araw. Hindi ko naman ano yan kasi hindi ko nga siya nakakita. Ngayon lang ako nakapunta dito. Hindi. Bali yung ano kanina, bali yung... Saan ka naglalagi? Ako? Hindi, ako. Dito lang po ako. Walk biyahe lang po ako dito. Hindi po ako bumababa dito kasi medyo mga guguluhan din po ako pagka bumababa po ako. Tingnan nga muna, pwede, upo nga tayo. Upo muna ka na. Mga ka-business, i-direct to the point na natin ito para ano. Upo ka. Kuya Damo, ano bang problema, kuya? Bakit ganito yung naging mensahe mo sa akin? Kuya, totoo yan. Yung pinadala mo kagabi. Kasi ito tutusin lang. Kuya Damo,
pasensya ka na ha, kasi first time ko makareceive sa'yo ng ganitong ano eh, kaseryosong message. Saan pa yun? No, dumulag. Ito. Yan o. Ito, binasa ko nga ito sa mga kapatid mong kagwang eh. Pasensya na po, kuya, kasi parang hindi ko na kasi kaya mga problema ko eh. Gustuhin ko man, sana magpapatiwakal na lang ako. Para tapos na ang lahat. Kaya, kaso lang, bigla yan, bla bla bla. Naalala, yung payo ko, no, sabi mo, anong tinutumbok nito kay Damo? Na Ano para kasi, mag-message ka na ganito. Malindi po kasi yung problema ko nung time na yun, kuya. Nung time na yon, paalala ko sa'yo, sinend mo sa akin ito kagabi. Yan nga po, sinend ko sa inyo sa gabi. Tapos yung ano na yun, dahil talagang parang hindi ko na kaya ang problema ko, mapagalamin. Bakit di mo sinabi sa akin kahapon na maghapon tayo magkasama nung nagbablog tayo kay Jinky, kay Bong, kasama sa Ate Ninette? Wala kang nabanggit sa akin. Wala po akong pagkakataon ko yan na magsabi sa'yo kasi busy po kayo. Yun na nga po ang na gusto ko po sana na dalawa lang tayo. Sabi kaya dyan. So paalisin muna natin sila. Ay, hindi po. Mag-usap tayo, off muna natin tong camera. Ay, hindi na po. Hindi ako Hindi, seryoso ako kay Damo. Seryoso nga rin po ako, kuya. Wag na po. At saka totoo po yung sinasabi ko. Kasi po, Hindi, kasi nabanggit mo na, sorry, Toy. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon para makausap ako na sarilinan. kasi, Kaya hindi mo nasabi sa akin kahapon yung iyong problema. So ngayon, siyempre, natural mitis, paano tayo mag-uusap na, paano mo masasabi sa akin kung may kamera? Hindi patayin muna natin to. Mag-usap muna tayo. Pwede naman natin pakisuyuan sila eh. hindi, wala na po. Mas maganda nga po, na mayroon pong, para malalaman po ng mga kabisnes natin na yun po ang, sige, ikaw, desisyon mo yan. kasi, pati nga rin po sa, ako napapansin po ng mga kabisnes natin na halos po din hindi ako makapag-upload kasi hindi po ako makapag-isip ng mabuti. Bakit hindi? Dahil halos po lahat na sa akin po kasi yung mga anak ko, parang hindi nila ako na naging ganyan ang buhay nila dahil sa akin, pinapabayaan ko. Tapos, Mga anak mo, tika muna, ilang taon na ba mga anak mo kay Damo? wala na kayo. Ilang taon na? Mayroong 24. Ang pinakamaliit po, 14 yata, 14 yung nasa Cebu, dalawa. Yun din pong problema ko kasi hindi ko pa sila na, kahit yung December, hindi ko pa sila na bati mo lang ng bagong taon o kasi medyo ayoko rin po lumapit kay ate kasi marami na po kukulang kay ate. Hindi, tika muna, Damo, maging ka sa pagkakataong ito, maging straight to the point. Ibig sabihin, diretsahang usapan ito kay Damo, ha? Kasi kung pagbati, hindi mo naman kailangan ng pera para batiin at ipadama mo sa mga anak mo na alala mo sila ng bago maglumipas o pagsalubong ng bagong taon. Di ba? Ngayon, yung patungkol naman doon sa mga anak mo pang iba, na sabi mo kanina ay parang ikaw ang sinisisi kung bakit ganun ang buhay nila, malaking mali yun. Kasi, ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Hindi mo pwedeng iaasa yan sa tatay mo, sa nanay mo. Meron kayong magiging bahagi, no? May maitutulong kayo. Pero, bawat isa sa atin, tayo ang gagawa ng kapalaran natin. Hindi makatwira nyo kung nakikinig sa akin o mapanood dito ng mga anak ni Kuya Damulag, ay wag naman sana kayong magdamdam sa akin, mga anak. Sinasabi ko lang yung totoo na
mali at hindi dapat natin iasa yung pagiging maganda ng ating hinaharap o kinabukasan sa kanino man. Maging yan ay magulang natin, kapatid natin, o sino mang mga kaibigan, kamag-anak natin. Hindi, ikaw mismo ang kikilos at mag-iisip ng mga pamamaraan para matupad mo yung minimithi mo. Para mangyari sa iyong inaasa mong uri o klase ng buhay. Di ba? Ang mga magulang ay mayroon silang maitutulong, no? Ang gampanin ng mga magulang ay naturalmente pag-aralin. Baka iyon ang tinutumbok nila. Pero alam ko, pinag-aaral mo naman sila, di ba? No. Pero talagang medyo minsan kasi may mga bagay-bagay na hindi ko dapat na talaga na nasuportahan. Opo, ganito mga anak ko, kasi hindi na rin naman kayo iba sa akin mga anak ni Gadamulag. Mga anak, hindi makakabuti yan sa lahat ng mga kamag-anakan ni Kuya Damulag. Sa ganitong sitwasyon at pagkakataon, hindi makakabuti sa inyo na magsisihan pa kayo. No? O ika nga magkakanya-kanya kayo ng hanapan ng mga naging pagkukulang. Hindi makakatulong sa inyo yan sa ganitong pagkakataon. At kahit na anong pagkakataon, hindi dapat ganon. Ang isang pamilya ay dapat nagtutulungan. No? Nagtutulungan, nag-iisip kayo, nagpaplano kayo kung papaano na mapabuti ang bawat isa. Si tatay ninyo, hindi na rin naman na ito pabata ang mga anak di ba? Pero sinisikap niya pa rin sa abot ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng kung ano yung nalalaman niya para kumita. No? Pagta-tricycle driver. Eh syempre kung meron lang din siyang choice na magta-tricycle driver o hindi kaya isa siyang engineer, syempre natural, ang pipiliin ng Kuya Damulag, ang tatay ninyo ay maging sana professional. Kaya lang hindi nga ganun ang nangyari. Di ba? So ang ibig kong sabihin mga anak ko, ay huwag kayong magsisihan at huwag niyong ibato ng ibato sa tatay niyo yung sisi. At hindi yon makakabuti sa inyo bilang anak. Kasi lumalabas dyan ay panunumbat sa magulang. Mali yan. Huwag niyong gagawin yung ganyan. Hindi man tuwiran, ay andun yung aspeto na binabastos na yung magulang nyo na hindi nyo napapansin. Dahil sa, kay tatay nyo mismo nanggaling yung mga pananalitang yon. Parang ako ang sinisisi nila lahat kung bakit ganyan yung kalagayan ng buhay nila ngayon. Hindi ko naman sinasabi dito na walang pagkukulang ang tatay ninyo sa inyo Hindi ganun Hindi ganun ang aking ibig sabihin. Andun na tayo, marami siyang naging pagkukulang. Pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ikaw mismo sa sarili mo ang mag-iisip, gagawa ng paraan, magsisipag, didiskarte para mangyari sa iyo yung inaasa mong uri ng pamumuhay. Bakit naman Kuya Damulag na meron pang mga patiwakal ang binabanggit mo ron? Parang hindi kasi ikaw Parang hindi isang Kuya Damulag na sa kabila ng alam kong napakaraming pagsubok ang dumaan sa buhay mo na ikikwento mo sa akin noon, kilala kita Kuya Damo Pero siyempre po, tao lang tayo. Naiintindihan ko Kuya Damo. Maliban dyan, ano pa ang inaalala mo bukod dun sa sinabi mo na kanina na ikaw ang sinisisi o pakiwari mo ikaw ang sinisisi ng mga anak mo kung bakit ganoon ang buhay o pamumuhay nila ngayon? Pero naisip ko kasi yun na parang wala na akong silbi. Parang gano'n naisip ko. Parang wala na po kasi akong
paraan na nagagawa para sa kanila o para sa ng hanap buhay ko. Kasi parang wala na akong maisip eh. Wala na akong maisip, parang blanco na ako eh. Wala na akong maisip na ano, para hindi na gumagaan dahil yung nasa isipan ko. Kahit anong gagawin ko na ano, nandun na yung pagsisi na sa akin. Parang naipasok mo sa isip ko na bakit hindi na ako makagalaw. Parang nahirapan ako kumilos. Yan, parang. Tapos, siyempre, yung mga payo mo sa akin, pumapasok na walang makapa ng naig sa taong ano. Huwag kang maging balat sibuyas. Yun ang pinaka number one. Sa mga salita lamang na ganung bagay. Di ba? Sabi ko, ayun mga, siguro baka naging balat sibuyas na siguro ako. Kaya yun, naisipan ko po kuya na pumunta sa iyo kahapon. Tapos, chat po ako sa iyo kagabi na gano'n. Sabi ko parang hindi ko talaga kayanin. Sabi ko, kuya kung anong magandang may bigay dito na tayo. Kaya ngayon po, pumunta po ako dito kay tatay kasi nabalitaan ko naman dito kay tatay. At nandito ako ngayon. Ang bala ko rin sana, sabi ko baka umalis po kayo kanina kasi busy po kayo. Kaya tambay-tambay lang muna ako dito. Nahihintay ko maghapon, pupunta po ako sa inyo. Kaya Bulag, naiintindihan kita. Tama yung sabi mo na tao lang kasi tayo. Talagang minsan ay darating tayo sa ating limitasyon, no? Pero huwag mo kakalimutan, kwenta mo kung saan ka dapat huhugot ng lakas. Wala namang hindi naman bagong bagay yan eh. At hindi naman yan sikreto. Alam lahat ng marami yan na dumaraan din sa mga pagsubok, mga ka-business natin dyan. Di ba ang Panginoon Diyos? At dapat hindi ka dapat mawawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa magagawa niya. Ngayon, ang maipapayo ko sa iyo, kaya Dumulag, makakatulong sa iyo yung araw-araw na nandun ka sa ka-business house. Kasi at least meron ka mga nagiging kausap, kabiruan, no? At mga kagwang siguro, kung hindi naman kalalabisan sa inyo Intoy, kung doon si Kedamul, tulungan yung gumawa ng content. Apo yan. Vlog, ha? Apo. Oo. Naintindihan naman natin si Kedamul, di ba? Apo yan. Ngayon, bukod doon kwenta mo, syempre sa ka-business house ay masaya lang naman tayo ron. At maalis ka doon sa isipin na na labis na pag-aalala. Yun na nga po yung lagi kong naalala na pagtanong ko sa business. Parang grabe saya. Kasi, Baka naman, ito, matanong ko lang kay Dumulag baka naman kaya hindi ka nagpupunta ron sa ka-business house dahil sa inaalala mo yung utang mo o yung advance value mo kay mama ka-business. Ito, ha? wala, hindi po yung napasok sa akin kasi si ate, hindi naman po nahinigin yun. Pasensya na po. Kasi ang dami ng pagkakataon na tinuturuan, pinaalalahanan, sinasabihan. Wala Andun yung katotohanan kasi nagkakatalo pagdating sa interest mga ka-business. Ano pa Kuya Dumulag ang gusto mong i-share sa akin na siyang nagiging dahilan kung bakit na mutawi sa iyong mga labi yung ganong mga pangungusap na tila bagag mas maigi pang ikay magpatiwakal dahil sa mga dumarating ng mga problema? Ako kuya, kasi yun ang naisip ko, dahil para wala nang isipin na may pagsubok pa na dumarating kung anong bagay na mapapasok ko sa isipan ko na magkaroon ako ng problema na babali isang tao. Tika muna, natanong mo ba sa sarili mo yan ba'y tama o mali? Tinanong ko po kuya. Ano sagot ng sarili mo? Sagot po ng sarili ko. Hindi ko po muna inisip yung kasagutan sa mga tanong ko. Yung naisip ko kaagad,
kayo po kuya eh. Yung mga sinasabi nyo. Ito kay Damulag, ayan ay mortal o mabigat na kasalanan sa harapan ng Panginoon Diyos yan, yung pagkitil ng sariling buhay. Wala tayong karapatan na yan ay kitilin ang ating sariling buhay dahil hindi man ito atin. Diba? Ang tanging may karapatan na magbigay ng hangganan kung hanggang kailan tayo rito iiral sa mundong ibaboy ang Panginoon Diyos. Kung gaano kahaba ang ating buhay dito. Ngayon, tayo, pagka ginawa natin yon, nagpakamatay, kinitil ang sariling buhay, mabigat na kasalanan sa harapan ng Panginoon Diyos yan. Imbis na ang akala mo ay na walan ka na ng problema, mas malaking problema ang kaharapin mo. Dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi ka maliligtas. Di ba? Kaya ako ngayon, naisipan ko po yung kahapon na pumasok po at hindi ko po nasabi sa iyo diretso kasi naisip ko talaga na yung mga sinasabi mo sa akin na lahat na sinasabi mo sa akin totoo po yun na kailangan na isipin ang ilang daang bisis bago gagawin at magsabi na totoo kung anong naging problema. Hindi mo kailangan mag-isip ng marami. Mga ka-business, pasitabi po ha, sinasawata ko po yung mga kababayan natin na nagsasabi na bago ka magdesisyon o pinal na desisyon ay mag-isip ka ng maraming beses o ika nga ay pag-isipan mo ng 100, 1,000, may ganun pa, minsan may milyong beses pa raw para matiyak na hindi ka magkakamali ng iyong desisyon. Hindi po, wag ganun, mali yun. Simplihan na lang natin mga ka-business, ganito lang po yun. Sino nakaalala? Madalas kong banggitin sa inyo yan. Parang isipin mo lang naman kung ano makakabuti tsaka makakasama. Kung anong kalooban ng Panginoon Diyos tsaka yung Palakpakan natin si Intoy, tama po yung mga ka-business. Very good, Toy. Salamat, Toy. At pinahalagahan mo yung mga pagsisermon ni Kuya mo. Totoo yung mga ka-business. Ano bang sitwasyon ng buhay natin dito sa ibabaw ng mundo? Huwag mo pahirapan yung sarili mo pagdating sa pagdidesisyon. Simplihan mo lang. Ang itatanong mo lang, kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Tapos ang usapan. Kasi madali mo nang matutuko yun eh. Alam nga namang hindi mo pa alam kung alin ang kalooban ng Diyos at saka hindi kalooban ng Diyos. Halimbawa, yung pagpapakamatay. O, di ba? Kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. O, alam mo na kagad magiging desisyon mo. Kahit sa anong sitwasyon, mapapakinabangan mo yan. Di ba? May kagalit ka. Pakang, basagin, di ba? Siyempre, darating ka sa sitwasyon na, teka muna, parang mayroong akong dapat isaalang-alang. O, punta ka kagad doon. Kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. O, di ba? Hindi ka na mahirapan sa pagpapasya. O, mapagtatanto mo kagad, hindi naman kalooban ng Diyos na, di ba? Manakit ka ng kapwa mo tao, di ba? O, hindi ka na mahirapan magdesisyon. Pero lang yun, kita mo, uy, gising! At saka isa pa, ganito, ano pa? Baka meron pa. Sa mga asawa mo, ano bang mga sinabi nila sa'yo? Wala. Para at least kahit papano, sa ganitong paraan man lang, sa vlog, baka mapanood nila, ay hindi naman ako nagmamagaling, mga ka-business. No? Huwag niyo naman po sanang ipagkamali. Ito, sa abot lang din ng aking mga nalalaman sa pamamagitan ng mga karanasan at syempre sa pamamagitan ng pagsisikap na maunawaan ang mga salita at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano po mga ka-business, hindi po ako perfecto, marami din akong pagkakamali. Hindi po ba? Pero hindi ibig sabihin nun na mananatili ka na lang dun. Pagka napagtanto mong mali ka, balikwas ka. Hindi yung mali ka na nga, paninindigan mo pa. Pangangatwiranan mo pa. Di ba? Maraming ganun, mga ka-business. Mali na nga pangangatwiranan pa. Paninindigan pa.
pagtatanggol pa. Hindi ganun po. Pag napagtanto mong mali ka, pababaan ng loob, no? At paghingi ng paumanhin, kung kanino ka man na nagkaroon ng pagkakamali, nakagawa ng mali, higit sa lahat, syempre, paghingi ng paumanhin sa ating Panginoon Diyos, at baguhin ang sarili, no? At tandaan yung pangyayari na yun para hindi na maulit sa hinaharap. Meron ka ng guide o aral ka na sa bagay na yun. Maraming salamat sa iyo. Dinalaw niyo pa ako dito. Punta po kayo kaya. Hindi yata na pabuti yung pagpunta ko rito. Sermonan ka lang tuloy eh. Kung gano'n ang magiging isipan mo. Sa akin po, mga ka-business, sobrang proud po ako pagka nagsalita po yung niya. Lagi po ako nakikinig sa kanyang. Sobrang salamat po ako sa kanya dahil sa kanya po naging matibay po ako sa mga pagsubok katulad po niyan. Naisip ko na hindi maganda. Naalala ko yung mga sinasabi ko. Kaya siguro, itong taon na ito, mga ka-business, pinapangako ko po sa inyo na gagawa po ako ng paraan na lalapit po ako dun makatira kay Silan Boy. Doon ka titira? Maghanap po ako ng mapahan ko dun. Hindi, walang problema. Hindi. Yun ang pangarap ko, di ba? Nabuuhin sa isang tahanan ang aking mga kagwang. Kasama, pamilya nila. Kaya mo bukas ang tayo. Punta ka mo sa bahay ngayon? Sama ka? Sama ka ngayon? Ikaw, Tay? Sama ka? Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Pinuno kang my heart of gold, tinadhana ka kay Marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad.
Lubos na gagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na malalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan kabusila kung yung puso. Di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka-business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo.